Wala kaming pakialam sa personal na buhay ni Boss Alfred. Interesado kami sa kanyang mga sinisiwalat dito sa social media. Hindi lahat ng tao ay mayroong wisdom na katulad ni Boss Alfred. Good morning guys. For the first time, iko-content natin si Mandarahog, nakilala dito sa social media na Mandalulo. Ito siya ay panayong paninira niya kay Boss Alfred. So meron siyang bagong video na sabi niya ay nakuha niya na daw yung kompleto na recording tungkol kay Roy tsaka kay Alfred Guzman. Kompleto pero babae lang yung nagsasalita. So ibig sabihin fake news. Ikaw Mandarahog, fake news ka talaga kahit kailan. Kompletong recording, isa lang naman yung nagsasalita. Tsaka wala kaming pakialam sa personal na buhay ni Boss Alfred. Hindi kami interesado sa kanyang personal na buhay. Kahit siraan mo pa siya, walang magagawa yung paninira mo. Ngayon, saan kami interesado kay Boss Alfred? Saan kami nagiging interesado sa kanya? Interesado kami sa kanyang mga sinasabi dito sa social media, sa kanyang mga isinisiwalat dito sa social media. Kasi hindi lahat ng tao ay mayroong wisdom na katulad ni Boss Alfred. So ngayon, ang gusto lang namin sa kay Boss Alfred ay sana ay magising na yung sa katotohanan yung mga DDS na yung kanilang sinusuportahan ay mamamatay tao, yung kanilang sinusuportahan ay mayroong kaso, mga kaso ng pagnanakaw sa kabanang yaman ng Pilipinas, at hindi lang yan, kundi meron din kaso sa droga. Sana magising na yung mga DDS. Inulit ko Mandarahog, hindi kami interesado sa personal na buhay ni Boss Alfred. Kahit ano pa siya, ang mahalaga yung kanyang isinisiwalat dito sa social media para magising yung mga tulad mong nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan sa katotohanan. Bye! Hi Jimson, good afternoon. Kinuha ko yung video content mo, dahil may gusto lang akong liwanagin. Naiintindihan ko naman na wala sa inyo, wala kayong pakialam dito sa personal na buhay ni Bro Alfred. Pero nililinaw ko lang din na itong mga pinagagagawa ni Mandalulo ay pawang kathang isip lamang. Sa katunayan nga, siya talaga ang totoong bayot, at nung nabuking na siya, pinipilit niyang ipunas ito kay Bro Alfred. Kaya ko kinuha ang video content mo, dahil ako po yung tinutukoy niya na nakuha na ni Mandalulo ang buong recording. Ako po yung nagsasalita doon. As a matter of fact, yung buong number, may isa siyang content na nakita ang buong number. And I am doing something about it. So, ito na. Yung pinagsasabi doon sa splice video na yon ay may content po ako noon na pinagpuputol, pinagtatatagpi-tagpi ni Mandalulo. In-splice niya at tinagpi-tagpi. So ito kasi, kaya din ako, binigyang diin ko itong comment mo, itong content mo, dahil ito yung nililiwanag ko. Ako po ay isang pinklawan. At alam naman natin kung ano ang ginawa ng mga DDS noon. Pinagsabay na natin, no, na si Leni Robredo ay isa sa mga biktima sa mga ganitong klaseng video, sa mga ganitong klaseng splice videos. So ito yung gusto kong i-contain at gusto kong i-address to properly and appropriately. So, kung mapansin mo, you can follow my page. Itong page na to, nandun lahat ng recordings ko. Nandun lahat ng content ko. And you can also follow me in YT channel. I am Baruha. So, naka-upload yun doon. I am not asking for clout. Wala nga akong followers doon. Ang sa akin lang ay napipreserve doon. Dahil, alam naman natin ang sistema ni TikTok na pag hindi ito nakapasa sa kanyang community standard, at ito ay tinitake down. Sa YT kasi at saka sa Blue Apps, ay hindi sila ganun ka-stricto. So anyway, ginawa ko yon. Itong pupuntahan mong account na to, itong dalawang to, just to preserve all the contents na ginagawa ko. Naiintindihan ko din na sumusuporta kayo at nag-follow kayo kay Bro Alfred, not because of anything, but gusto nyong makita ang POV niya, marinig ang POV niya, at magiging kayo, updated kayo sa latest. Dahil yung kanyang puting kabayo talaga ay maaasahan naman talaga. So anyway, thank you so much, at sana matulungan mo ko sa panawagan na sa mga ginagawa ng mga DDS, lalo na itong ginagawa ni Mandalulo na hayagan na ako ang kanyang binibiktima. Maliban pa nga nito, may pinapalakad pa nga siyang naratibo noon at fake news na yung scamming, yung pang-i-scam di umano ni Bro at number ko ang ginagamit. So, pinapalaganap niya ang number ko, and again, I am doing something about it. So, ito po yung style ni Mandalulo na mga gawain niya na pinapahid niya sa iba. Yun lang po. Salamat.